So now, I would like to introduce po the man of God who will be the vessel of God's word for us this morning, Bishop Willie Lane. Salamat, Ate Rain. Congratulations pati. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At pagpalain po tayo this morning. Sa ngalan po ni Pastor Noel at Ate Michelle Abuda, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo pong lahat for considering the CLC Christ Life Church as your place and venue of worship ngayong pong umaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Kuya Noel, Ate Michelle, patuloy lang kayong palakasin ng Panginoon. At nagpapasalamat po ako na walang linggo na hindi po kami magkausap ni Kuya Noel. At siya po ay talagang hands-on sa gawain ng CLC. Kahit man siya po'y malayo at hindi natin kasama physically, si Kuya Noel at si Ate Michelle po ay hands-on. Lagi pong nandyan at totoong kasama natin in the spirit at hindi tayo pinababayaan. Kaya patuloy lang po natin silang ipag-pray kasi lagi pong mesipon at minsan nuubos si Kuya Noel at si Ate Michelle sa sobrang lamig sa Canada. Napaka-unusual daw po at talagang climate change. So pag-pray lang po natin sila. At isang panahon ay makasama natin uli physically si Kuya Noel at si Ate Michelle. So sa lahat ng mga sumusubaybay po sa ating Facebook live streaming, sa ating pong global community ng CLC, saan man po kayo naroroon, magandang umaga po at naway sapitin kayo ng aming pagbati na kayo po'y nasa mabuti at maayos na kalagayan. Sa mga kapatid po natin sa sanctuary, magandang umaga po. And may God continue to bless us all. Bago po tayo magpatuloy with the remaining time that we have for our celebration today, sama-sama lang po natin ipag-pray ang mga kapatid po natin na ngayon po ay may karamdaman. So ipanalangin po natin sila. Pwede po yung muko tayo pumikit at sandali at ipagkatiwala po natin sa kamay na mapagpagaling ng ating Ama ang mga kapatid po natin na may dinaramdam sa kanila pong physical na katawan. Samahan po natin sila sa panalangin. Aming Ama, kami po ay sama-sama muli nagpapasalamat sa pagkakataon kami po'y makadulog sa iyo pong tronong mapagpagaling upang ipagkatiwala ang mga kapatid po namin ngayon ay may karamdaman. Tinataas po namin sa panalangin ang aming mga kapatid na si Kuya Tatay Narciso at si Ate Rita na ngayon po ay may sakit. Panginoon, hindi ka kayang limitahan ng panahon. You are never limited by space. You are never limited by distance. Not even by power. You can stretch forth your healing hands to reach our brother and our sister. And may they continue to receive the blessings of healing. Panginoon, abutin mo po sila ng iyong mapagpagaling at mapaghimalang kamay at padaluyin sa kanilang katawang may sakit ang iyo pong kagalingan. Iniaabot po namin sila sa iyo sa panalangin at tinihiling, Ama, na kahit man sila malayo, nasaan man, ay maranasan nila ang kapangyarihan mong magpagaling. Hindi ka kayang hadlangan ng kahit anong kapangyarihan at lugar. Inaangkin po namin ang kagalingan ni Tatay Narciso, maging ni Ate Rita. At ito'y inaangkin namin sapagkat ang aming pangalang ginagamit ay ang pangalan ng aming dakilang manggagamot, ang aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Amen. So without so much further ado, if you have your Bible with you this morning, you turn with me over to the first or the letter of the Apostle Paul to the believers at Ephesus, Ephesians chapter 2, beginning verse 4. So i-launch po natin ang ating message
sa chapter 2 ng Ephesians at simulan po natin ang pagbasa sa verse 4 hanggang verse 7. Napaka-powerful po na mensahe from the Apostle Paul at sa pamamagitan po ng mensaheng ito ay pag-usapan po natin ang kung ano ang paalala ng ating Panginoon this morning. Praise God. So sabi po, Ephesians chapter 2 verses 4 hanggang 7, and allow me to read sa New Living Translations. So the entire topic will be dealing with the New Living Translations, NLT. So basahin po natin. But God, who is so rich in mercy, and He loved us so much. He loved us so much. So yan po yung ating pag-uusapan. That even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. So God can point to us in all future ages as examples of the incredible wealth of His grace and kindness toward us, as shown in all He has done for us who are united with Christ Jesus. So pagpalain po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal at mga buhay na mga salita taken from the following passage of scriptures. Pag-usapan po natin ang mensahe at nais ko pong pamagatan for the sake of your recording notes at para po mas madali niyong maalala yung mensahe. Pamagatan po natin ang mensahe na ang pag-ibig sa mga huling araw. Love in the end times. So ano po ba ang larawan ng pag-ibig? Larawan ng pagmamahal? At ano ang itsura ng love in the end times? Sa maniwala po tayo tindi, ang panahong ginagalawan natin ay itinuturing na mga huling panahon. We are living in the last of the last days. Ito na po yung huling henerasyon, ito na po yung huling lahi, at sa panahong ito, sa lahing ito, ay inaasahan at nananampalataya po tayong sa mga panahong katulad ng ating nararanasan ay darating ang ating Panginoon. We are living in the last of the last days. Kitang-kita po yan, napaka-obvious sa kalawakan, sa kapaligiran, sa karagatan. Napakaliwanag po ayon sa mga nasusulat sa Biblia na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Hallelujah. Maniwala po kayo, kung meron pong henerasyon na mas malapit sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, ay walang iba kung hindi itong ating henerasyon. We are living in the last days. At para po sa kaalaman ng lahat, ang last days po kasi ay nagsimula nung dumating ang Holy Spirit during the day of Pentecost. Ang tawag po sa pagdating ng Espiritu Santo nung Pentecostes ay last days. That was the beginning. That was the starting point of the so-called last days. The coming in, the pouring out of the Holy Spirit, yan po yung hudyat at yan po yung pasimula ng mga huling araw. Can you imagine? Hallelujah, mga ilang libong taon na yan. Kaya kung merong pinakamalapit na mga tao na makakaranas ng pagbabalik ng Panginoon, ay ang ating panahon. Now, sa mga panahong katulad nito, may binabanggit ang Biblia na ano ba ang magiging katangian, itsura, at larawan ng mga tao sa mga panahon natin. At may binanggit na 3 bagay ang ating Panginoong Yesus mismo na magiging behavior
magiging character, magiging attitudes ng mga tao in the last days. Babasahin po natin muna yung Matthew 24, ayon sa prophecy ng ating Panginoon. Sabi sa Matthew 24, verse 11 and 12, ang sabi po, "Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold." So anong klaseng pag-ibig magkakaroon ng mga tao sa mga huling araw? Ang sabi po, palibhasa, maraming mga palsong propeta ang darating, maraming mga palsong mangangaral ang uusbong, maraming maglilipana sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako, maging sa mga simbahan. May mga susulpot na mga maling tagapangaral, maling tagapagturo, lalo na po sa Facebook, sa social media, na halos wala ka nang mapagpilian sa dami ng mga mangangaral na magkakontra at magkakataliwas at magkakasalungat ang mga ipinapangaral. At yan po'y hudyat o palatandaan na talagang sa mga panahon natin, lalong-lalo na sa pag-iral at sa pag-prevail ng social media, many false teachers and many false prophets will arise. At dahil sa paglaganap at paglipana, pagsulpot ng mga mali at likong mga mangangaral na walang layunin kung hindi dayain ang mga tao, linglangin at takutin ang mga tao, at i-draw ang mga tao to themselves for the sake of, alam natin, for their own personal gain, mga vested interest for pleasure and for, alam natin kung anong layunin. At dahil dyan, ang sabi ng Panginoong Yesus, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. So dati-rati ang sigla-sigla sa gawain, dati-rati ang sigla-sigla sa panalangin, hindi lumilibang sa mga gawain, at kung sa larangan ng paglilingkod, napakainit. Pagkatapos biglang, dahil sa mga maling aral, dahil sa maling katuruan na ating naririnig kung saan-saan, ang pag-ibig natin ay lalamig. Magiging maligamgam, magiging lukewarm. At ito po ay isa sa magiging prevalent na pictures ng mga huling araw. At yan ay nakikita na natin ngayon. Sabi nga sa inyo, meron kami mga kasama dati na ang sigla-sigla sa gawain, ang init-init sa paglilingkod, bigla na lang umayaw na, bigla na lang hindi mo nakasama, bigla na lang nagbalik sa dati, mas malala pa kesa nung sila'y nakakilala sa Panginoon. At yan ay katiyakan at katibayan na totoo ang sinasabi ng Biblia, na sa mga huling araw, ang mga pag-ibig ng marami, lalo na sa Panginoon, ay manlalamig. Hallelujah. And ang prayer natin, hindi naman mangyari yan sa CLC. Amen. Praise God. Can I hear a good amen? Amen. Hallelujah. May isa pang talata na mababasa natin sa 2 Timothy chapter 3. Ito naman ay paalala ng Espiritu Santo kay Apostle Paul. At ito'y binahagi niya kay Timothy. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 hanggang verse 4, "You should know this," sabi ni Apostle Paul kay Timothy. Mahalagang malaman mo ito, Timoteo. So binababalaan ni Apostol Pablo si Timoteo na mahalagang malaman at maunawaan mo ito. Kung baga, tinitiyak ni Apostol Pablo na ito ay mangyayari, ito ay darating. It shall come. It shall come to pass. Sabi po, in the last days, perilous times shall come. At pag sinabing shall come, yan po ay definite praise na nagbababala
kapag nakakita ka ng perilous times shall come, the word shall come is an absolute term na sinasabing tiyak at siguradong mangyayari. Pag sinabi yung shall come. At yan ay sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo that in the last days, there will be very difficult times. Hard to bear life ang tawag ni Apostol Pablo, magiging mahirap na klase ng buhay na kung hindi ka matatag sa pananampalataya, baka ikaw ay bumigay, baka ikaw ay sumuko at hindi mo matagalan ang mga kahirapang darating sa mga huling panahon. Perilous time shall come. Very difficult time shall come. Hard to bear lifetimes will come. At kaya nga pinadadali ng Panginoon ang panahon sapagkat kung tatagal pa, baka hindi na tayo makapagtiis, hindi na natin matagalan ang bigat ng buhay at tayo man din ay sumuko. Mabuti na nga lamang at matatag at matibay ang ating pagkapit sa mga pangako at salita na kahit anong nangyayari sa atin, matatag pa rin tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kung hindi lang talaga sa grasya ng Panginoon, marami sa atin ay umayaw na. Kung hindi lang sa biyaya ng Panginoon, yung kinanta natin kanina, kung dahil lang sa biyaya, kaya tayo nananatiling nakatayo pa. Dahil lang sa biyaya ng Panginoon, kaya nananatiling tayo ay nakapagpapatuloy pa. Kung hindi natin nararamdaman at nadadama na buhay at totoong-totoo ang presensya at ang biyaya ng Panginoon, marami na sa atin marahil ay tumalikod na rin. But God is a good God. God is a gracious and generous Father. Kaya nananatili pa rin tayo. Pakikalabit nga yung katabi, sabihin natin, salamat. Buhay at totoo ang Panginoon. At mayaman siya sa biyaya, kaya nananatili pa rin tayo. Can I hear a good amen? Amen to that. Dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Napakaganda ng awit dahil lang sa biyaya ng Panginoon. If not for the grace of God, where would we be? Kung hindi lang sa biyaya ng Panginoon, nasa na kaya tayo? We might be, hallelujah, among those na nasa mental hospital na. We might be among those na, alam niyo yung suicide. Suicide is a permanent solution to a temporary problem. Alam niyo po yung mga nagsusuicide, winawakasan na nila yung kanilang problema by way of killing themselves. And in reality, temporary lang naman yung problema nila. Kaya ang tawag sa suicide ay permanent solution to a temporary problem. Sino pong naniniwala mga problema natin, temporary lang yan. Pansamantala lang yan. Walang problemang pang-permanente. Lahat ng bagay dito sa lupa, pansamantala lang. Isa lang ang hindi pansamantala, yan ay ang ating Panginoong Yesus at ang kanyang mga salita. But everything on earth is subject to change. Everything on earth is not permanent. They are all temporary. Kaya yung mga problema mo, pansamantala lang yan. Wala kang problemang dinisenyo ng Diyos na mananatili. Lahat ng pagsubok, lahat ng bagyo, kahit gaano kalakas ang unos, kahit lindol pa yan, lahat ng yan ay hindi nananatili. Lahat ng yan ay pansamantala at lumilipas lang. Amen? Hallelujah! Huwag kayong makulitan. Pwede bang sabihin mo uli sa katabi mo, lahat ng problemang merong ka. Pansamantala lang yan. Dadaan lang yan sa'yo at magse-say goodbye din. Kasi all our trials are not designed by God to stay. All our problems are designed by God to come to pass.
dadaan lang sa atin. Kaya pag kumatok yung problema, hindi mo naman alam kung sino yung kumakatok. Hindi mo pala alam, problema pala. So bubuksan mo siyempre. So pag nakita mong problema yung kumakatok, huwag mong ipaglalatag ng banig. Pagkatapos ipagtitimpla ng kape, at aanyayahang dito ka na lang tumira, ha? Pagka nakapasok sa pinto, may pinto ka pa sa likod, buksan mo yung pinto para dumaan lang. Walang problemang mananatili. Lahat ng ito nakikiraan lamang. Ang kailangan lang, ang issue lang, magpakatatag ka. Ang issue lang, magpakatapang ka. Hallelujah. Para wag kang madaig ng mga problemang dumadalaw sa buhay natin. Amen? Hallelujah. It's just a matter of getting stronger and stronger, hallelujah, in trust sa Panginoon. So ang sabi po, you should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. For people will love only themselves. So ano pong klaseng pag-ibig sa mga huling araw? Ang mga tao po magiging mapagmahal na lang sa kanilang sarili. At yan ay kitang-kita natin. Amen? Ngayong mga huling panahon, kailan ba nauso yung selfie? Noong bang panahon, sa panahon namin nila Kuya Mulong, wala namang selfie noon eh. Pagka magpapapicture ka, makikiusap ka sa iba, kunan mo nga kami ng Kodak. I-Kodak mo nga kami. Di ba? Ngayon, palibasa, nasa mga huling araw tayo, kinukunan mo na lang yung sarili mo. Kaya yung iba sa sobrang engaged doon sa pagpopokus sa selfie, nalalaglag sa third floor, namamatay. Sa Rizal High School po doon sa aming eskwelahan, may namatay na estudyante kasi selfie. Hindi niya alam, nasa hagdan na pala siya, tapos pag picture niya, nalaglag siya, third floor, patay. Kasi selfie. Na bakit po nauso yung selfie? Because in the last days, people will become lovers of themselves. Magiging mapagmahal sa sarili. Wala nang aalalahanin kung hindi sarili. Kaya itong mga huling panahon, maniwala kayo, pati yung mga anak natin, mga kabataan natin, pag pumasok sa kwarto nila, nagsara ng pinto, nag-lock, lalabas na lang pagka gusto nilang lumabas. Mas nabubuhay pa sa sarili nila kaysa yung makihalubilo sa miyembro ng pamilya. And it's happening right now. It's happening right now. Hallelujah. Nagiging masyado ng mapagmahal sa sarili. Hallelujah. It's becoming true nowadays. People will love only themselves. And people will be lovers of money. Ang mga tao magiging mapagmahal na lang sa salapi. Wala nang mahalaga sa isip, kundi salapi. Salapi. Hallelujah. 4 na lang ang mahalaga sa kanya. Salapi, kwarta, money, at pera. 4 na lang ang mahalaga sa buhay niya. Salapi, kwarta, pera, at money. Lovers of money. So tingnan nyo yung pag-ibig. Saan napupunta? Ang pag-ibig sa mga huling araw, mapupunta sa sarili, mapupunta sa salapi, at mapupunta sa mga kalayawan ng katawan kaysa sa pagmamahal sa Panginoon. They will become lovers of pleasures more than lovers of God. Mas mamahalin pa ang mga layaw, ang mga hilig, at mga dikta ng laman at katawan kaysa sa mahalin ang ating Panginoon. At yan po'y nagaganap na kahit sa mga mananampalataya. Mas mahalaga na ngayon yung kung ano yung gusto nila sa katawan nila kaysa yung gusto ng Panginoon kaysa sa kanila. So these are the kind of attitude and
behavior na magiging prevalent o magiging prevailing in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, and lovers of pleasures rather than lovers of God. At yan po'y magaganap sa mga huling araw. At ito na yung nagaganap na po sa mga panahong ito. Pero isang mabuting balita ang iiwan ko po sa inyo over the next remaining minutes. At ang pag-uusapan po natin, kahit man ganito ang maging katangian, ugali, behavior at karakter ng ating last day society, hindi po magbabago ang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga anak sa church. Kaya po habang sa sanlibutan, ang tao'y magiging mapagmahal sa sarili, mapagmahal sa salapi at mapagmahal sa mga layaw ng katawan, sa church naman ay lalong uusbong at lalong lalago ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. Magiging tangible, magiging obvious at magmamanifest samantalang sa kapaligiran, pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa salapi, at pagmamahal sa pita, layaw at gusto ng katawan ang magaganap. Sa loob naman ng pamilya ng Diyos sa church ay lalo mong madadama ang umuusbong at sumasagan at lumalagong pag-ibig ng Panginoon sa puso ng mga anak niya. Pagkatapos yung pag-ibig na yan, na iiral sa puso individually ng bawat isa, ay ipapadama natin sa isa't isa bilang magkakapatid at bilang pamilya ng ating Panginoon. Kaya po, maniwala po kayo, sa mga araw na darating, lalo tayong i-unite ng ating Panginoon. Lalong magiging masigla, lalong magiging knitted, closely joined together ang bawat isa sa atin. More than ever, kasi itong mga susunod na mga araw, lalong magiging tangible, visible, magiging obvious ang pag-ibig ng Panginoon sa puso ng bawat isa sa atin. Amen. Parang wala akong narinig na amen kay Ate Leila. Amen. Hallelujah. Kaya pansinin po ninyo habang lumalala ang kapaligiran, sa loob ng church umiinit at lumalago ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah. Isang araw, parang ayaw na nating maghiwa-hiwalay. Hallelujah. Kasi yung atmosphere ng totoong nagmamahalang magkakapatid sa church mo lamang mararamdaman. Sa loob ng church mo lamang mararanasan. At kapag lumago tayo ng lumago sa pagkaalam, dito sa pag-ibig na ating pag-uusapan, maniwala kayo, ang pag-ibig na i-enjoy natin, wala nang pagkukunwari, wala nang pagbabalat kayo, magiging genuine na pagmamahal sa isa't isa, hallelujah, na wala nang makagigiba sa relationship na ito na ibibigay ng Panginoon sa atin. Praise God. Maniwala po kayo. Kami nga mga pastor, ayaw na naming maghiwa-hiwalay Ang pwede lang, hallelujah, tagal na ng pinagsamahan namin, buti nga hindi nagbubunga yung pagsasama. Hallelujah. Amen. Pero purihin ang Panginoon. Ayaw na namin maghiwa-hiwalay. We are knitted together. Hallelujah. Joined closely together because we can feel that love. At yan ang pag-ibig na pag-uusapan natin. If I may not be able to cover up the whole thing, given another time, ay pagpapatuloy natin kung hindi natin kayang tapusin. Amen? Hallelujah. We will be particular with our time today. Parang nagbabago na si Bishop. Hallelujah. We will be particular dun sa time natin. So, sino pong naniniwala? Ulitin ko lang. Habang sa mundo, ang mga tao magiging mapagmahal sa sarili, sa pamilya ng Diyos, magmamalasakit tayo ng higit sa isa't isa, higit sa dati.
Kung sa paligid na natin ang mga tao magiging mapagmahal sa kayamanan at sa salapi, tayo naman mapagmahal sa pagbibigay para lumago pa ang gawain ng Panginoon. Amen. Di nating pangihinayangan ang pagkakaloob natin sa mga huling araw. Hallelujah. Ang mag-iimbak ka ng kayamanan hindi na sa lupa. Mag-iimbak ka ng kayamanan sa kaharian ng Panginoon. Kaya kung anumang meron ka, isi-share mo na lang. Kung anumang meron ka, magiging generous ka lang para ma-spread yung gospel of grace. Hallelujah. Because yung pagmamahal mo sa salapi, mawawala na rin eh. Yung pagmamahal mo sa salapi, unti-unti nang mapapalitan ng pagmamahal mo sa gawain ng Panginoon. At kapag pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon, anumang meron ka, isi-share mo na lang para sa gawain ng Panginoon. Nag-tithes na tayo kanina, nag-offering na tayo. Parang may second offering na. Amen. Praise God. Kaya po yan ang pag-uusapan natin. Pag-ibig ng ating Panginoon. Yan yung pag-ibig that will last a lifetime. Itong pag-ibig na ito, hindi kayang talunin ang pag-ibig ng sanlibutan. Itong pag-ibig na ito, hindi kayang talunin ang pag-ibig sa salapi. Itong pag-ibig na ito, hindi ma-overcome ng pag-ibig sa pleasure. Because this love will last forever. And this is no less than the love of our God. Sino po sa inyo naniniwalang mahal na mahal kayo ng Panginoong Diyos? Sabi po doon sa Ephesians chapter 2, sa first part of our verse, but God is so rich in mercy, He loved us so much. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, He loves you so much. Ano po yung so much? So much is so much. He loves you so much. Pagka may so much, hindi lang pangkaraniwang pag-ibig yan. Yan ay pag-ibig na totoo at yan ay pag-ibig na malalim. At ang sabi po sa talatang ating binasa, He loved us so much. How much is so much? How much is so much? Sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, kahit na tayo noon ay patay na dahil sa kasalanan, binigyan pa niya tayo ng pag-asa at binigyan ng bagong buhay. Tingnan po ninyo kung gaano kakamahal ng Diyos, ng ating Panginoon. He loves us so much that even though, ano po yung even though? Kahit na tayo ay mga patay na, sa sobrang pagkakasalang meron ka, binigyan ka pa rin ng buhay, maituturing na panibagong buhay. Ako po patay na dati dahil sa aking pagiging masama. Pero sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa akin, binigyan pa rin niya ako ng panibagong pag-asa. At alam kong nakaka-relate ang sino man sa atin. Sino sa inyo ang, hallelujah, ang maituturing na wala ng pag-asa dahil sa sobrang kasamaang ginawa mo, pero dahil mahal na mahal ka ng Panginoon, binigyan ka pa ng pagkakataong magkaroon ng panibagong buhay. He gave us what? He gave us life. Binigyan tayo ng panibagong pag-asa. Binigyan tayo ng bagong buhay. Kaya kung kayo po'y nawawala na ng pag-asa at tinuturing na sukdulan na at abot langit na ang inyong kasamaan at ang inyong kawalang pag-asa, habang may Diyos na napakasagana sa kahabagan at sobra kong magmahal, bibigyan ka pa rin niya at tayong lahat ng pagkakataong magkaroon ng buhay at bagong buhay. Kaya sinong naniniwalang habang nabubuhay ka may pag-asa?
nung patay ka na nga, binigyan ka pa ng buhay eh. You are already dead because of your sin. And yet, being dead to sin, we were given another chance to live. He gave us life. At yung buhay na ibinigay niya sa atin, isang bagong klaseng buhay, ay nagsimula nung si Jesus ay mabuhay na magmuli. Malinaw po sa talatang ito na yung He gave us life when? He gave us life when? When Jesus Christ, hallelujah, was risen or has risen from the dead. Nang si Jesus ay mabuhay na magmuli, yung kanyang pagkabuhay na magmuli ay nagbukas ng pintuan upang ang mga taong patay na sa kasalanan ay magkaroon ng pag-asang mabuhay uli. Magkaroon ng pag-asa ng isang bagong buhay. Sino bang mag-aakalang tayo'y magkakaroon pa ng pag-asang magbago? Hallelujah. Si Kuya Leo, kung malalaman nyo lang yung buhay na patotoo niya, sino mag-aakalang si Kuya Leo ay magiging pastor? Bartender po yan eh. At nakikipag-competition po yan sa bartending. Coach po yan. Coach ng mga bartenders. Siya yung nagko-coach ng mga nananalo, yung mga mahusay maghagis na mga baso. Apo, hindi natatapon yung alak. Si Kuya Leo po ang coach niyan. Hallelujah. Pero, praise God. Patay na sa kasalanan. Pero nang siya'y manampalataya na si Jesus ay nabuhay na magmuli, dahil dun sa pagkabuhay na magmuli ng Panginoon, siya po'y nagkaroon ng pag-asang magkaroon ng bagong buhay. And alam ko marami pa dito sa ating kalagitnaan. Hallelujah, si Kuya Mulong, nagkakwentuhan kami one time. Sinong maniniwalang si Kuya Mulong can become, hallelujah, one of these days, a minister of God, a pastor? Sinong magsasabing bibigyan pa ng bagong buhay? But God has given him another chance for a new life. All because Christ is alive. Jesus Christ has been risen from the dead. Kaya po yung born again experience po natin, yung new life natin, it all begins or it all started from the resurrection of Jesus Christ. Kung hindi nabuhay na magmuli ang Panginoong Yesus, walang born again experience. Walang bagong kapanganakan. Walang born again na karanasan. But praise be unto God na nang si Jesus ay mabuhay na magmuli, nagkaroon tayo ng panibagong buhay. At yung buhay na meron tayo na binago niya, it is only by God's grace that we have been saved. Hindi dahil mabait tayo. O hindi dahil inayos mo yung buhay mo, kaya ka naligtas. Hindi dahil naging mabait ka na, naging mabuti ka na, kaya ikaw, it has nothing to do with our contribution. We have been saved, we have been changed, we have been blessed, we have been renewed, we have been given a new life simply by the grace of God. At sabi po, it is only by God's grace that we have been changed. It is only by God's grace that we have been renewed. It is only by God's grace that we have been redeemed, that we have been delivered, that we have been changed. It is only by God's grace. Pag sinabing it is only by God's grace, it has nothing to do with what you have done. It has nothing to do with your goodness, with your kindness, with your performance. It has all to do with what Jesus Christ did for you. Kaya ang sabi po, it is only by God's grace. So ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig niya sa iyo, ay galing, ang grasya ng Panginoon ay galing sa katotohanang mahal na mahal niya tayo. Maniwala po kayo. Sa pasimula pa lamang, nanlalangin niya si Eva at si Adan,
Ang layunin ng Diyos ay ipadama kay Eva at kay Adan ang pag-ibig ng Diyos. Nilikha niya si Eva at si Adan ang sangkatauhan, not for Adam and Eve to serve Him. Hindi para paglingkuran ng Diyos. Ang tunay na layunin ng Diyos, kaya niya nilikha ang tao, ay upang lumikha ng isang relasyong manggagaling sa pag-ibig. He would want to establish a loving relationship. That's the only primordial reason why God created Adam and Eve, ang humanity, for the mere reason of establishing a loving relationship. Hindi niya nilikha si Eva at si Adan para may maglingkod sa Kanya, para may umawit at magpuri sa Kanya, para hangaan siya. Ang layunin ng Diyos, kaya niya nilikha ikaw at ako, ay upang ipadama na mahal Kanya. Lumikha ng isang relasyong galing sa pag-ibig. Gusto niyang ipadama sa iyo, mahal Kanya. Hallelujah. Yan ang dahilan kaya siya lumikha ng tao. Para ipadama, wala siyang mapagmadamahan ng pag-ibig niya eh. Kaya nang likhain niya ang tao, ang layunin niya madama ng tao na may Diyos na puno, na totoong mapagmahal, na totoong Diyos ng pag-ibig. Tapos binigyan niya ang tao ng karapatang mamili at magpasya para sa sarili niya. Kung ang Diyos naghahangad lang ng paglilingkod, edi robot na lang ang nilikha niya. Kung ang Diyos naghahangad lang ng pag may aawit at may pupuri sa Kanya, edi lumalang na lang siya ng mga taong walang sariling disposisyon. Pero bakit nang lalangin niya si Eva at si Adan, binigyan niya ng karapatang magpasya para sa sarili? Ang layunin ng Diyos kung bakit ka binigyan ng free will, para masabi mo't madama mo na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Isa sa katibayan na mahal ka ng Diyos, binigyan ka ng karapatang magpasya para sa iyo, para sa sarili mo. Kung hindi ka mahal ng Diyos, gagawin ka na lang niyang robot. Kung ano gusto niya, ipagagawa niya sa iyo. Pero bakit binigyan kanya ng karapatang mamili ng puno ng buhay at ng puno ng pagkaalam sa mabuti at masama? Bakit po? Para obviously sabihin sa iyo na ganyang kakamahal ng Diyos. Binigyan ka ng sariling karapatang magpasya. Kahit nalalaman ng Diyos na ang pagpapasya ng tao ay maaaring magbulid sa Kanya na piliin ang masama, hindi pa rin ipinagkait ng Diyos sa tao ang Kanyang sariling kapasyahan. Para sabihin sa iyo, mahal na mahal kita. At sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, kahit alam kong mamamali ang pipiliin mo, hindi ko pa rin hinadlangan ang kapasyahan mong magpasya at mamili para sa sarili mo. That is how God loves us. He gave us our free will. Hindi niya tayo ginawang robot. Kaya yung ikaw ay nakapamimili ng gusto mo, tiyak at matibay na katotohanan yan na may Diyos ka na mahal ka. Alam niyo ba ang bansang Israel? Ito, namangha ako. Kaya pala pinili ng Diyos ang bansang Israel ay hindi dahil magaling ang bansang Israel. Meron lang akong nabasa at nadaanan ko lang nabasahin. Deuteronomy, Kuya Paul, pwedeng pakilagay natin yung Deuteronomy chapter 7, beginning verse 7 at saka verse 8. Deuteronomy chapter 7. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos kahit sa bansang Israel. Hallelujah. Walang ipagmamalaki ang bansang Israel. Ang sabi niya, rather, verse 7 muna. Sabi niya sa bansang Israel, I hope you will look at the screen carefully. Ang sabi po, the Lord did not set His heart on you. The Lord did not choose you because you were more numerous
than other nations. Actually, you were the smallest of all nations. Hindi ko kayo pinili dahil marami kayo, dahil magaling kayo. Ang katotohanan, wala nga kayong ipagmamalaki. Pero bakit pumili ang Diyos ng isang lahi ng mga tao, hallelujah, na aawayin ng lahat ng mga bansa? Sabi ng Panginoon kung bakit, kasi mahal ko kayo. Tignan niyo po yung susunod na talata. Rather, it was simply that the Lord loves you. Kaya ko kayo pinili, mahal ko kayo. Kaya kayo naririto ngayong umaga, mahal na mahal kayo ng Panginoon. At hindi aksidenteng kasama namin kayo na ngayon ay nagpapasalamat sa Kanya simply because the Lord loves you. Mahal na mahal ka ng Panginoon. If there is one message you will take away this morning, hallelujah, forgetting other messages I have submitted, pwede na po yun. Isang mensaheng baunin nyo sa pag-uwi na kaya kayo pinili, kaya kayo tinawag, kaya kayo binuhay, at binigyan ng pagkakataon ay sobrang mahal na mahal kayo ng Diyos. At huwag niyong mamaliitin yung pag-ibig na yan. Simply the Lord loves you. And He was keeping the oath He had sworn to your ancestors. That is why the Lord rescued you with such a strong hand from your slavery and from the oppressive hand of Pharaoh, because the Lord loves you. Sa verse 13, basahin natin yung verse 13. Hallelujah, namangha ako eh. Akala ko kaya pinili ng Diyos ang bansang Israel sa layuning meron silang ipakikilalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang layunin pala ng Panginoon ay para ipadama sa kanila na ang Diyos na ito ay Diyos na totoong nagmamahal sa atin. Tingnan yung 13. He will love you, and because He will love you, He will bless you. And when He blesses you, He will multiply you. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa iyo, wala siyang ibang laman ng puso kung hindi pagpalain ka. At kapag pinagpapala ka na, ang kalooban niya, ikaw ay sumagana. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, sobra kang mahal ng Diyos. At dahil dito, gusto niya pagpalain ka. At pag pinagpapala ka na, gusto niya sumagana ka pa. Hallelujah. Sa New King James, ang sabi po, He will love you, He will bless you, He will multiply you. Hallelujah. Ang bunga ng pagmamahal niya sa atin, pagpapala. At pag ang minamahal niya, pinagpapala, sasagana. At kapag sumasagana, lalo pang pinasasagana. Now when the Lord bless you, hallelujah, wait, there's more. The Lord will multiply you. And the Lord will bless and will multiply you simply because the Lord loves you. Not because you love Him. Not because you have done something for Him. The Lord will simply love you just like the way you are. And His love can never be reciprocated by anything. Maniwala kayo. I-describe natin kung anong klaseng pag-ibig ang dinidescribe sa pag-ibig na ito. What kind of love? How much is that love? The Lord loves us so much. Another issue, how much? And what kind of love yung kayang ipadama ng Diyos sa atin? Number one, with the remaining time, mahaba pa yung oras ko.
May 1.5 hour pa ako. Hallelujah. Amen. I-describe natin, how much is that love? How much is that love? And what kind of love, hallelujah, is that love na minamanifest ng Panginoon sa atin? Number 1, hallelujah, meron po akong outline eh. Salamat kay Ate Lay, kay Kuya Paul. Number 1, God's love is condition-free. And God's love, being condition-free, it is limitless. So ito yung klase ng pag-ibig. So kung gusto mong sukatin, kung gusto mong i-describe, kung gusto mong ilarawan, kung anong klase yung pag-ibig na ipinadadama niya sa iyo ngayong umaga, ang unang description ng pag-ibig ng Diyos Ama sa atin ay pag-ibig na walang kapalit. Pag-ibig na walang hinihingi, na suklian at bayaran mo. Pag-ibig na one way. Ibig sabihin, pag-ibig na no one can reciprocate that one-way love na meron ng Diyos Ama sa atin. Ibig sabihin, tama, unilateral, it's one way. Parang grace. Grace is one way. Grace is unilateral. You cannot reciprocate the grace of God by doing something, by buying something. The love of God is condition-free. Ibig sabihin, walang requirements, walang standard na kailangang ma-meet, walang religious level na kailangang i-accomplish, wala kang kailangang patunayan, hindi mo kailangang bayaran, hindi mo kailangang suklian. Itong pag-ibig na mayroon ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, ay pag-ibig na walang hinihingi na palitan mo. Huwag kang maniwala dun sa katuruan. Alam mo, pag-ibig ng Diyos, pagka minahal mo siya, mamahalin ka rin niya. Pagka mabait ka, magiging mabait siya sa iyo. Kapag mabuti ka, magiging mabuti rin siya sa iyo. Pagka ganyan, reciprocal po yan eh. Ibig sabihin, ang ipadadama lang sa iyo ay yung ipinadadama mo sa Kanya. Hindi po ganun ang Diyos eh. Ang bansang Israel, minahal niya ng kahit ganun sila. Simply because ang Diyos natin ay Diyos ng pagmamahal. Our God is love. And being love, you cannot change the nature of God being love. Hindi mo mababawasan. Wala kang gagawing masama na makapagpapabawas sa pagmamahal niya sa iyo. Wala ka rin gagawing mabuti na makapagpapadagdag sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Nang minahal ka ng Diyos, ay minahal ka nung ikaw ay masama pa. Nung ikaw ay patay pa sa kasalanan. Doon siya nagpadama ng pagmamahal niya sa atin. So, anong gagawin natin? Para masabing mahal niya tayo, may gagawin ka, may kailangang patunayan. Again, walang requirements, walang standard to meet, walang religious level to accomplish. He is not requiring anything from us. Walang prerequisites. Yung pag-ibig niya sa iyo. Because the love of God is condition-free. Hallelujah. Sa 1 John 4:16, ang sabi po, we know how much God loves us. And we have put our trust in His love. Why? Because God is love. Ang defining term ng Diyos kung sino siya, ay ang Diyos ay pag-ibig. By definition, God is love. By definition, God is love. Hallelujah. At being love,
Walang attachment. Sinasabi kasi ng iba, mga theologians, God is love, but He is also just. God is love, but He is also holy. God is love, but He is also angry. God is love, but He is also, He has wrath also. May galit din, may pot din. Wala pong ganun sa Bible eh. Wala kayong makikita sa Bible na unconditional love. Wala naman yan sa Biblia eh. Pero by describing love, yung God is love, wala pong attachment. God is love, period. Ibig sabihin, you cannot add up to the love of God. Ang pag-ibig niya walang karugtong. Hindi kaila ang pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig kaya lang. Ang Diyos ay pag-ibig kapag. Ang Diyos ay pag-ibig kung. Yan ang definition ng tao sa pag-ibig. Ang pag-ibig ng tao ay mahal kita kapag, mahal kita dahil, mahal kita kung mayaman ka, maganda ka, marami kang iniinom na gamot at malapit ka ng mamatay. So mahal kita. Abo? Mahal kita pagka puti, itim pa buhok. Pagka puti na, hindi na. Mahal kita pag matipuno, malakas ka pa. Pagka hindi ka na kayang mag-perform, hindi na kita mahal. Yan ang sukatan ng pag-ibig ng tao. At wag nyo sanang ipaparehas ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig mo. Sapagkat ang pag-ibig mo pabago-bago, pero ang pag-ibig ng Diyos hindi nag-iiba. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Hallelujah. At ang pag-ibig niya walang hinihingi na palitan mo. At ang panawagan sa atin ni Apostle John, hallelujah, sana'y malaman mo't madama mo na mahal ka niya. At kapag nadama mong mahal ka niya, ipagkatiwala mo, ilagak mo yung pagtitiwala mo sa pagmamahal niya sa iyo. You put your trust in His what? In His love. Ilagak mo yung pagtitiwala mo sa pag-ibig niya sa iyo. Hindi yung ang pagtitiwala mo, yung lang may ginagawa ang Diyos sa iyo. Hallelujah. Hindi po ang pagtitiwala natin, ilagak natin sa katotohanang mahal niya tayo at nadadama natin yung pag-ibig niya. Can you put your trust in the love of God? Can you put your trust in His love this morning? Pwede ba kayong pakiusapan na kung kayo'y magtitiwala sa Diyos, pagtiwalaan yung mahal niya kayo? Pagtiwalaan yung iniibig kayo ng Panginoon. At kung magtitiwala kayo sa katotohanan ng mahal niya kayo, magiging secure yung position mo bilang anak sa ating Ama sa langit. Meron tayong security. Meron tayong assurance. Why? Because we are putting our trust in that kind of love na ang Diyos lang ang meron para sa atin. Believe me, walang hinihingi ang Diyos sa iyo. Hindi mo kailangang magpa-impress. Hindi mo kailangang patunayan na mas mahal mo siya kaysa sa mga kapatid mo. Kaya nga may dalawang klase ng alagad ang Panginoon. Mga alagad na ipinagmamalaking mahal nila si Jesus at mga alagad ng ipinagmamapuri ay mahal sila ng Panginoong Jesus. Alin ka sa dalawang alagad? Mga alagad na nagsasabing mahal na mahal namin ang Panginoon o alagad na nagsasabing mahal na mahal ako ng Panginoon? Gusto niyo bang malaman kung sino yung dalawang klase ng alagad na yun? Hindi ito parte ng mensahe. Si Pedro, lagi niyang sinasabi, mahal na mahal niya si Jesus. Si Pedro.
the disciple who loved Jesus is the Apostle Peter. At sa sobrang pagmamahal ni Pedro sa Panginoong Yesus, lagi siyang nangunguna. Laging punong-puno ng verbalized commitment. Pinagmamayabang, walang makaaagaw sa iyo, Panginoon. Wala, over my dead body. Lalakad sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila makuha. Sabi niya, hanggang sa huling dugo ng aking patak. Until the last blood of my drop. Tapos sabi ng Panginoon, kaya pala, bago tumilaok kang manok ng 3 beses, bago tumilaok kang manok, i-deny mo ko 3 times. Bakit po si Pedro? Ang yabang-yabang. Wala daw makakaagaw sa Panginoon. Siya daw maglilingkod. Mahal na mahal niya daw si Jesus. Pero siya yung unang ipinagkanulo, pinatwa ang Panginoon. Kasi mayabang siya. Mahal ko si Jesus eh. Kaya nung dinakip ng Panginoong Jesus, nasa di kalayuan, natatakot madakip. Apo, bakit? Pinagmamalaki na, mahal ko ang Panginoong Jesus. Samantalang si Juan, 5 beses binanggit ng Panginoong Jesus, ang salitang si Juan ay ang alagad na minamahal ni Jesus. Si Pedro ang alagad na nagmamahal kay Jesus. Pero si Juan ang alagad na minamahal ni Jesus. At dahil may revelation si John na mahal siya ng Panginoong Yesus, hindi nagbabago yung commitment niya sa Panginoon. Sapagkat yung kanyang revelation na mahal siya ni Jesus, naging assurance at naging security blanket niya na kahit anong mangyari, hindi magbabago ang pagmamahal ni Jesus sa akin. Kaya sino yung alagad na nanatili? Pagkatapos dakpin ng mga alagad, sino yung nanatili? Si John. Sino yung nanatili hanggang sa paanan ng krus? Si John. Sino yung nag-alaga sa nanay ni Jesus? Si John. Sino yung kahuli-hulihang naglingkod sa Panginoon hanggang sa katandaan ng kanyang buhay? Si John. Bakit po? Ano ang meron si John na wala si Peter? Si John may revelation na hindi niya ipagmamalaki ang pagmamahal niya. Ang ipinagmamalaki niya ay ang mahal na mahal siya ng Panginoong Yesus. So, John, after knowing how much God loves him, John put his trust in that love. Nilagak ni John ang pagtitiwala niya sa katotohanang mahal na mahal siya ng ating Panginoon. So if you would want to put your trust in Him, put your trust in His love. Mula ngayong umaga, kung meron kang pagtitiwalaan sa katangian ng Diyos, pagtiwalaan mo ang kanyang pagmamahal sa iyo. Huwag kang mag-aalinlangan. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. At pagtiwalaan mo yan. Can I hear a good amen? So His love is condition-free. His love is condition-free. He can even love the unlovely. Number 2. Hallelujah. Sino ang nag-demonstrate ng pag-ibig na yan ng ating Ama? Ang Panginoong Yesus. Sabi po sa John chapter 1, walang nakakita sa Ama, wala ni isa. Maliban sa Panginoong Yesus. Kaya palibasa ang Panginoong Yesus ang nakakakilala sa kanyang Ama, pinakilala niya ang Ama sa mga tao. Ang totoo, si Jesus ay Diyos na nagdamit ng tao para bilang tao, ma-demonstrate niya kung ano ang larawan ng pag-ibig ng Ama. So siya ang nagsuot, Diyos siya pero nagsuot ng damit ng tao. At bilang tao, nakisalamuha, nakisama sa mga tao,
Dinemonstrate niya sa mga tao kung anong klaseng Ama at Diyos na meron tayo. At ang demonstration at ang pagpapakilala ni Jesus sa Ama ay amang mapagmahal. Amang mayaman sa pag-ibig. So Jesus demonstrated this love without limits sa buhay na meron siya. Amen. Basahin po natin Romans chapter 5. But God showed His what? Great love. For who? For us. Kasama tayo. By sending Christ to die for us, while what? While we are good? While we are holy? While we are performing? No. While we were still sinners. Kailan dinemonstrate ng Panginoong Yesus ang kanyang pag-ibig sa atin? Kailan ipinadama ng Ama ang pag-ibig niya sa atin? Nang ipinadala niya yung anak niya. At nang ipadala yung anak niya, namatay yung anak niya para sa ating mababait? No. Sa ating masasama, namatay si Jesus para sabihing mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Kaya, hallelujah, kung naghahangad kang mahalin ng Ama, hindi mo kailangang magpakabait, magpakabuti. Sapagkat kaya kang mahalin ng Ama just like the way you are today. Amen? Kahit ngayon, kaya kanyang mahalin. Kahit may pagkukulang tayo, hindi siya nasusurpresa kung madapa. Hindi siya nasusurpresa kung hindi pa tayo ganap na nagbabago. Kung patuloy tayong binabago at naglalakbay patungo sa makita na ang Panginoon sa atin, pagka minsan namamali, pagka minsan nagkakasala, pagka minsan nadudulas, hindi nasusurpresa ang Ama. Alam niyang tayong lahat, habang nasa lupa, nasa laman pa. At habang nasa laman pa at kaluluwa, may tendency na magkamali, magkasala. Pero sa kabila ng ating pagkakamali at pagkakasala, hindi pa rin kayang baguhin ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Sapagkat gusto niyang patunayan sa iyo, ang pag-ibig niya sa iyo, hindi nakasalalay sa iyo. Kung hindi ang pag-ibig niya sa iyo, nakasalalay sa Kanya. Napaka-unique ng pag-ibig ng Diyos na siya lang ang mayroon yan para sa iyo. This is so unique to God. Pag-ibig na hindi kayang baguhin ng kahit ano sa buhay mo. Kaya mali yung itinuturo ng relihiyon eh. Ang relihiyon kasi kailangan magpakabanal, magpakabait, magpakaganap. Ang relihiyon nagtuturong para mahalin ka, mahalin mo siya. Para maging tapat siya sa iyo, maging tapat ka sa Kanya. Para hindi ka magkulang siya, magkulang sa iyo, huwag kang magkukulang sa Kanya. Lahat ng ito hindi mo kayang gawin. Pero ngayon nadarama mo kahit nagkukulang ka, hindi siya nagkukulang sa iyo. Kahit hindi ka tapat, wala ka ngang katapatan, pero ang katapatan niya mananatili. Kung hindi mo siya mahal, mamahalin ka pa rin niya. Kung hindi siya mo gusto, gugustuhin ka pa rin ng Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig na ito, katumbas ng pagpapakilala ng Panginoong Yesus. Kaya pagpapatuloy natin, ang sabi, and since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation. Tingnan po ninyo. Hallelujah. Kailan ba tayo pinapaging matuwid ng ating Panginoon? Hallelujah. Pinapaging matuwid tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at dugo sa krus ng Kalbaryo. Being made righteous is not because of you. You have been made righteous because of the blood of Jesus Christ. Because of His death at the cross. It has nothing to do with you. Kaya wag mong ipagmalaki yung mas matuwid kasi ko kaysa sa katabi ko eh. Kaya hindi pinagpapala ito, mas mabait ako dyan eh. Hindi yung totoo. Hallelujah, tayong lahat pinapaging matuwid
hindi dahil sa matuwid nating ginawa. We have been practicing righteousness not because, hallelujah, we want to be made righteous. We have been made righteous by the blood of Jesus Christ. At being made righteous, hindi na tayo i-condemn. Sino sa inyo naniniwalang kahit magkamali ka't madapa, hindi ka na parurusahan ng Diyos? Kaya malayo na sa atin ang pagpaparusa ng Diyos. Pagpaparusa ng asawa, pwede pa. Amen? Pagpaparusa ng mga magulang, pwede pa. Pero parusa ng Diyos, pinalaya ka na dyan. Galit ng Diyos, malayo ka na dyan. Hatol ng Diyos, hindi mo na yan mararanasan. Sapagkat nang mamatay si Jesus, pinapaging matuwid ka. Dahil sa kanyang dugo, pinapaging banal ka. At hindi ka na parurusahan sapagkat ikaw ay pinalaya na. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, hindi nahahatulang maparusahan kahit kailan pa man. Amen? Hallelujah. So, speaking God-wise, Jesus-wise, heaven-wise, we are saved from condemnation. But earth-wise, kung nagkasala ka, hallelujah, earth-wise, wife-wise, hallelujah. Kaya, kita nyo na si Bishop Willie, napaka-soft and easy sa kasalanan. Hindi na raw tayo parurusahan. Wala na raw, libre na raw tayo sa hatol ng Panginoon. It's true. There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Malaya na tayo sa hatol at parusa. Speaking sa ating relationship sa ating Ama sa Langit. But earthwise, hindi tayo malambot sa pagkakasala. Hindi tayo nagkukonsinti ng pagkakamali. Hindi natin binabaliwala ang paggawa ng masama. Habang nasa lupa pa tayo, hallelujah, may pananagutan tayo sa isa't isa. May nangangaral kasi sa grasya, wala na raw responsibility, wala na raw accountability. Maling pangangaral ng grasya po yan eh. Kahit nasa grasya ka na't ilalim ng grasya, at ikaw ay malaya na sa sumpa, hatol at parusa ng Ama, dito sa lupa, may pananagutan at may tungkulin ka pang dapat mong alalahanin sa isa't isa. Kung may utang ka sa kapatid mo, bayaran mo. May pananagutan ka. Amen? Huwag mong sabihin, pare, nasa grasya na tayo, kalimutan mo na. Hallelujah. Binayaran ni Jesus ang lahat ng utang ko. Jesus paid it all. Si Jesus paid it all. Ikaw, did you pay? So you still have accountability. You still have responsibility. So we are not becoming soft and easy in sin. Hallelujah. Sa Panginoon lang, ang sin issue ay areglado na. Sapagkat nang mamatay siya at mag-alay ng kanyang dugong ibinayad, sapat yan para yung dugo niya maging malaya ka na sa parusa at hatol at galit ng ating Diyos Ama sa Langit. But with each one, accountable pa rin tayo habang nasa lupa. At ang accountability, ang ibig sabihin ng accountability, tamang paggamit ng mga biyayang ipinagkakatiwala sa iyo. Accountability means wise use of what has been entrusted unto you. That's accountability. Yung pananagutan ay yung tamang paggamit ng mga ipinagkatiwala sa iyo. So kung pinagkatiwalaan ka ng negosyo, maging accountable ka. Alagaan mo yung negosyong ipinagkatiwala sa iyo. Huwag bara-bara. Pagkatapos pag nalugi, sisisihin mo, Panginoon. May pananagutan tayo. Pasensya na kayo, malayo na yan sa aking mensahe. Pero I hope everyone can relate to me with that. Huwag kayong maniwala, si Bishop Willie, wala na raw accountability.
Sa grace, bara-bara, license to sin. No, it's not. Under grace, lalo kang magiging accountable. Under grace, you have to be responsible enough na unawaing pinagkatiwalaan ka lamang ng mga resources. Gamitin mo ng tama para pagpalain ka. So, sinong nagpadama ng pag-ibig ng Ama? Si Jesus. At nang ipadama ni Jesus ang pag-ibig niya sa atin, maniwala kayo, totoong-totoo yung pag-ibig niya. Bago ko lumayo, pumunta sa pangatlo, hallelujah, 14 ito pangatlo pa lang. Amen. Praise God. So, nakakatatlo pa lang tayo. Ito po, tanong ko lang po. Just to wake you up. Alam ba ninyo na si Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao? Alam niya ang bilang ng buhok natin. Kung may buhok ka pa. Di ba sabi niya, bilang ko ang buhok niyo. Bilang ko. Amen. Sinong naniniwala kung alam ni Jesus ang lahat, pati na ng bilang ng buhok natin? Hindi kaya niya kilala kung sino yung sumampal sa kanya? Nung siya ay dakpin sa Garden of Gethsemane? Palagay nyo lang, hypothetical. Kilala kaya niya yung sumampal sa kanya? Sagot, ako alam ko kilala niya eh. Kilala kaya niya yung mga Pariseo at Saduceo na nagsuplong sa kanya? Nagpadakip sa kanya? Yes. Kilala niya, di ba? Nung siya'y sinusuntok, nung siya'y dinuduraan, sinasampal, tinatadyakan, yung balbas niya makapal, dinadakot, tapos sabay-sabay nabubunutin para maging kahiya-hiya siya. Kilala niya lahat ng pangalan ng mga to eh. Alam niyang likaw ng mga bituka ng mga to. Alam niya. At hindi lingid sa kaalaman niya kung sino sa kanila yung tumusok, yung humagupit, yung sumipa, alam niya. Tapos ang tuya ng mga sundalo, hulaan mo sino sumampal sa'yo. Hulaan mo sino dumura sa'yo. Hulaan mo sino tumadyak sa'yo. Maniwala kayo, kilala ng Panginoon ang lahat ng ito. Pero dahil siya'y pag-ibig, wala ni isa sa kanila ang sinumbatan niya. Wala ni isa sa kanila ang sinabihan niyang, mag-ingat ka, re-resback ako. Wala siyang sinabihan. Nung nakapako na siya sa krus, ano ang sinabi niya palibasa ang puso niya? Punong-puno ng pag-ibig at awat kahabagan sa mga taong nagmalupit sa kanya. Anong sinabi niya sa krus? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung nalalaman lang nila, hindi nila ito gagawin sa akin. Pero kaya nila ito ginawa sa akin, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya Ama, sa halip na parusa, kahabagan mo sila. Sa halip na parusa, patawarin mo sila. Bakit? Sobrang pag-ibig. Pag-ibig na meron ang Diyos Ama na ipinadama ng Panginoong Yesus. Paano may papadama? Hallelujah. Ang pag-ibig ng Panginoon kayang mag-alay ng kanyang sarili sa kapakanan ng iba. Ang kasakiman, gagamit ng iba alang-alang sa kapakanan ng sarili. Ang pag-ibig, alang-alang sa iba, isasang alang-alang ang kanyang sarili. Can you define that? Ang kasakiman, gagamit ng iba para makamtan ang sariling kagustuhan. Ang pag-ibig,
gagamitin ang sarili alang-alang sa kapakanan ng kanyang kapwa. Magmamalasakit sa kapakanan ng iba, sa kabila ng minsan nagsasakripisyo ang kanyang sarili. At sana maunawaan natin yan ang kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig, kaya mong ialay ang sarili mo at the expense of yourself for others. Ang greediness at the expense of others for your personal interest. At sinong meron yan? Ang Diyos lamang. So unique sa Kanya. So unique to Himself. Tayo, tao, laging sarili lang eh. Kahit na nakakaapak tayo ng iba. Minsan nga alam nating nagsisinungaling na tayo eh. Pero pinagtatakpan pa rin natin yung sarili natin kahit napapahamak ang kapwa, kahit na alam natin. Hallelujah. Di ba maganyan ang mga politician? Nakaharap na sa bansang madlang Pilipinas. Kung magsinungaling to the bone, alam nilang naman na, di ba? Kasi mga sakim eh. Pero ang taong may pag-ibig, lalo na yung pag-ibig ng Diyos ang mamamayanit, iiral, yung pag-ibig na yan, ipagmamalasakit mo ang iba, kahit minsan nagsasakripisyo ka. Hallelujah. And that's the love of God. Praise God. So unique to our God. So unique to Himself. Pangatlo, siguro hanggang dito na lang ako. Hindi ko ibig sabihin na uwi na ako sa Panginoon. Ang ganda. Actually, yung pangatlo po, lalaktawan ko yung pangatlo. Punta ko doon sa pang-apat. Tapos dito na tayo magtapos. Praise God. 12, ano na po kasi? Amen. Sabi po, God's limitless love keeps no record of rights and wrongs. His love cannot be offended. Tingnan po ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. In 2009 and 2010, hallelujah, when we begin to receive the revelation personally of grace, naging very, very, parang may light bulb, aha moments, na naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi naglilista ng ating mga tama, at naglilista ng ating mga mali. Hindi parang ang Diyos ay mayroong dalawang listahan, isang listahan ng tama at isang listahan ng mali. Mas madaling napupuno yung listahan ng mali kaysa listahan ng tama. Pero yung pag-ibig ng Panginoon, kahit yung tama, hindi niya nililista eh. Lalo na yung mali, hindi niya nililista. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo kayang saktan. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo kayang sugatan. Hindi mo kayang i-offend ang pag-ibig niya. Tayong mag-asawa, na-offend natin ang isa't isa. At kung hindi lang sa grasya ng Panginoon, hallelujah, baka naghiwalay na yung dikolor sa puti. Diba? Amen. Kasi yan ang tao, pag-ibig natin, vacillating. Pabago-bago, variable, paiba-iba. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo kayang saktan. Hindi mo kayang sugatan. Magdaramdam, yes. Ang Espiritu Santo kasi na nakatira sa puso natin, ay nagigrieve sometimes. Pero yung pag-ibig niya hindi nagbabago. Kaya isipin mo na kung ang pag-ibig ng Diyos ang umiiral sa puso natin, sa ating relationship sa Kanya, nangangahulugan na hindi niya kinukwenta ang mga mali at ang tamang ginagawa mo para mahalin Kanya. You better watch out.
You better not pout. You better not cry. I'm telling you why. Jesus Christ is coming to town. He's making a list. He's making it wise. He's gonna find out who's naughty or nice. Jesus Christ is coming to town. Amen? Alam niyo ba yung kanta na yun? Malalim yung kanta na yun. Malalim. Hallelujah. Hindi siya naghahanap ng mabuti at mabait. Hindi siya naglilista ng tama at mali. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos hindi mo kayang pagbaguhin. Sa magkamali ka't gumawa ng mabuti, ang pagmamahal niya sa iyo hindi nagbabago. Walang nagpapabawas. He can love you just like the way you are. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka niya. Huwag kang mag-alala kung minsan nagkakasala ka. Hindi mag-iiba ang pag-ibig niya sa iyo. Amen! Kaya pagka ganyan ang pananaw natin, hallelujah, meron tayong kinakanta sa CLC. Diba sabi po, Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Nakalimutan ko na. Only by grace ang pamagat na. Psalms 130 verse 3, ang sabi po, kung ang Diyos naglilista ng kasalanan natin, palagay nyo may matitira sa CLC? Kung ang Diyos naglilista ng kasalanan natin, palagay nyo may magsusurvive? No one can stand. Kung ang Diyos palalista at palasumbat, wala nang matitira. Kaya kada linggo, ang attendance natin, may namatay na ba? Kaya ang attendance natin, kung sino na lang sino yung nawala nung linggong nakaraan. Amen? Kasi kung maglilista ang Panginoon ng kasalanan natin, walang matitira eh. Kaya kada linggo, namatay na si Namatay na si Percival. Bakit? Nalista eh. Apo. Bakit natitira ka pa? Hindi pa ako nalilista. Hindi pa nabibilang yung kasalanan ko eh. Kung maglilista ang Panginoon, kaya mga misis, wag na kayong maglilista. Amen? Kasi kung maglilista kayo ng kasalanan ng asawa nyo, wala nang matitirang asawa. Amen? Mabuti na lang, dita. Amen. At ang sabi ng aklat ng Santiago, bukod sa ang Ama hindi nagbibilang ng kasalanan natin, ang Ama hindi nanunumbat. Sarap naman ng pag-ibig ng Diyos. Hindi na binibilang yung pagkakamali mo. Hindi pa isinusumbat yung mga pagkukulang mo. Kaya kung ganyan ang pag-ibig ng Ama, hallelujah, sino pa hindi maghahangad na maghari sa atin ng pag-ibig na ito? Kung iira lang yan sa puso nating mga anak niya, marami tayong problema sa church na maiiwasan natin. Maraming offensement na mapapatawad natin. Maraming mga pagkukulang na pararaanin na lang natin kung ang pag-ibig lang niya na hindi nagsusukat at nagbibilang ang mamamayani sa puso natin. Wala nang pinakamasayang church kung hindi ang church ng CLC. Amen. Hallelujah. Pero mo, kaya mong unawain, hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang. Mamamatay din yan. Kasi ganun ang naririnig kong kadalasan eh. Hayaan mo lang. Mamatay din yan. Huwag naman ganun. Pagdasal nyo.
pagdasal nyo. Amen. Lord, sana'y makagat siya ng aso. Di po ganun eh. Hallelujah. So ipadama po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Di ba sabi po yung definition ng love, ang definition ng agape love ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 13. Yung 1 Corinthians chapter 13, hindi pag-ibig ng tao yan. Dinescribe ni Apostle Paul yung 1 Corinthians chapter 13, which is the whole chapter concerning the love of God, yan yung love ng Panginoon by definition. At isa sa pag-ibig by definition ng pag-ibig ng Diyos ay ito. 1 Corinthians 13 verse 5. Ang sabi po, the love of God does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wrong. Sa Tagalog, sabi, ang pag-ibig ng Diyos na nasa puso natin ay hindi palaging nanghihingi para sa sarili niya. Ang pag-ibig niya hindi mayayamutin. Sabihin nyo nga, ang pag-ibig ng Diyos hindi mayayamutin. Wag mong tignan yung asawa mo, hallelujah. Hindi siya yung kinakausap. Ang pag-ibig ng Diyos hindi mayayamutin. Hindi irritable. Amen. Meron ba kayong asawang irritable? Hallelujah. Wala. Ano? Sa CLC, wala niyan eh. Sa Pasig kasi meron niyan eh. Pag-ibig, kapag pag-ibig ng Diyos, i-define mo, hindi irritable. Bakit yung asawa natin, napaka-irritable? Kasi hindi yun ang pag-ibig ng Diyos eh. Ang pag-ibig ng Diyos hindi mayayamutin. At ang pag-ibig ng Diyos, hallelujah, hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kanyang kapwa. Hindi siya naglilista ng kasalanan natin. Hallelujah. At yan yung pag-ibig na iiral sa church na ito. As we grow in our understanding of what love is, as we grow. Sabi, ang panalangin ni Apostle Paul kasi sa Ephesians chapter 3, verse 16 hanggang 19, Panginoon, dalangin kong mamulat ang mga kapatid sa pagkaunawa sa pag-ibig mo. Turuan mo kami na maunawaan namin ang pag-ibig mo. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Tapos na kayo? Amen. Yan ang pag-ibig ng Diyos eh. Hindi mayayamutin. Amen. Sabi po, Ephesians chapter 3, and I will close. Then Christ will make His home in your hearts as you trust Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. If you want to grow strong, keep the love of God in your heart. Ang sabi po, your roots will grow down into God's love that will make you strong. Ako naniniwala basta lumalago ka sa pagkaunawa na mahal ka ng Diyos kahit minsan hindi mo siya mahal, you will become strong. Kaya yung kalakasan at tibay ng kalooban, nararamdaman ng mga taong nadadama na mahal sila ng Panginoon. Sino ba naman ang hindi magpapatuloy kung nadadama mong mahal ka niya? Sino ba naman ang hindi magpapakatatag at magpapakatibay kung nararamdaman mong kahit nagkukulang ka, hindi siya nagkukulang sa iyo? Kahit hindi ka tapat siya sa iyo. Sinong hindi magiging malakas at magpapatuloy? Kaya sabi niya, as all, and you may have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, how deep,
is lavish. Ang sabi po, may you experience the love of Christ. Sabi mo nga sa iyong katabi, may you experience the love of Christ. So love is not just a thing to understand. Love is not just a thing to know. Love is a thing that we need to experience. That you may experience the love of Christ. Though it is too great to understand fully. Sometimes hindi natin maunawaan. Mahirap po talaga. Walang makaarok sa lalim. Walang makaakyat sa taas. Walang makaabot sa layo. Walang makarating sa lawak. Pag-ibig niya, napakadakila na napakahirap unawain. Paano mo mauunawaang hinagupit ka na, minahal mo pa? Inalipusta ka na, nag-alay ka pa ng buhay mo sa Kanya? Nagkukulang na siya sa'yo, hindi ka pa nagkukulang sa Kanya? Hindi Kanya mahal, pero minahal ka pa rin? Kung hindi ka tapat, nananatili siyang tapat sa atin. Nadadapa, pinatatawad, minamahal pa rin. Nagkukulang, pero laging sapat ang pagpapala sa atin. Kaya maraming bagay sa gawain sa salita ng Panginoon mahirap intindihin. Pero kahit mahirap intindihin, pwede mong maranasan. Pwede mong ma-enjoy ngayong umaga. And once you come to an experience of this, hallelujah, though it may be hard to understand fully, can we bow our heads? Can we close our eyes? Hallelujah, hallelujah. And can we just feel the love of God? Can we just feel and experience His agape kind of love? Salamat sa iyo, Panginoon. Kalimutan mo yung iyong katabi. Kalimutan mo kung gaano karaming pagsubok at kabigatan pasan mo ngayong umaga. Sa kalagitnaan, napakayaman, napakasagana ng pag-ibig niya. At nais niyang huwag kang umuwing hindi mo ito madama. Huwag kang umuwing hindi mo ito maranasan. Hindi mo kailangang unawain. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Hindi mo kailangang intindihin. Subalit pwede mong maranasan. Pwede mong madama. Pwede mong maranasan ang yakap niya kung wala nang yumayakap sa iyo. Pwede mong ma-enjoy. At ngayong umaga'y baunin ang pagmamahal niya. So wide, so deep, so high. Hallelujah. That's the love of God. Can we just sing? And while singing, can we just feel the love of the Father? He wants to embrace you this morning. Hallelujah. Di mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig.
Can we just feel the love of God? Can we just feel the loving arms of our loving Father? We may not be deserving. We may not be the one. Yet the love of God is so rich. The love of God is so real. He wants you to experience that kind of love. So unique to our loving Father. We cannot see in others that can receive from our Father. Aming Ama, salamat po ng maraming sa mensaheng ito na nagpapakilala sa pag-ibig mo sa amin. Hindi namin ipagmamalaki ang pag-ibig namin sa iyo, sapagkat kaya lang naman namin nagawang mahalin ka dahil una mo kaming minahal. Kaya lang naman namin naiaalay sa iyo at naiahandog ang aming pag-ibig ay dahil una mong inihandog ang iyong sarili at minahal kami ng lubos. At ito'y hindi dahil sa ginawa, hindi dahil sa amin. Kung hindi minahal mo kami maging sino man kami, just like the way we are. Kaya salamat po ng marami, Ama. At sa oras na madama namin ito't maunawaan, sa oras na paniwalaan at tanggapin, itong mag-aakay sa amin para pagtiwalaan ang pag-ibig na ito. Huwag pag-alinlangan ng mahal na mahal mo kami. Huwag kaming magdalawang isip na kahit ganito kami, tinanggap mo kami. Huwag kaming magduda. Sobrang mahal mo kami. At sa sobrang pagmamahal na ito, hindi mo binibilang ang aming mga pagkakamali. Lalo namang hindi mo isinusumbat sa amin ang aming mga ginagawa. Panginoon, salamat po. Napakahirap sukatin. Napakahirap unawain. Subalit salamat, nararamdaman namin. Nadarama namin. At meron lang kami nito sapat para maging matatag kami. Kung madama namin ang pag-ibig na ito, sapat para magpatuloy kami. Kahit na ano pang pagsubok, kahit ano pang problema, minsan nagkakamali kami. Kung alam lang namin mahal na mahal mo kami, magpapakatatag kami at magpapatuloy sa iyo, Panginoon. Kaya naman pagpalain mo ang iyong mga anak. Kung meron man sa aming kalagitnaan, ngayon ay may pasampasang napakaraming pagsubok at problema. Dalangin kong magpakatibay lang sila sa pagtitiwala sa iyo. Sapagkat alam naming hindi ito mananatili. Lahat ng ito tutulungan mo kami para mapagtagumpayan at hindi kami madaig ng pagsubok. Sa halip ay lumakad ng masigit sa mananagumpay. Salamat, Panginoon. I-bless mo po ang iyong mga anak at ang mensaheng ito, dalangin ko na hindi lang tanggapin as a doctrine, hindi lang tanggapin as theory, hindi lang tanggapin as theology, itanggapin namin as real experience, genuine experience na madarama namin. Oh, Father God, thank you so much. Hindi ka nasusurpresa kung minsan mali kami, magpapatuloy lang kami. Kung meron pong mga first-timer, your first time to attend, at kung hindi mo pa naranasang tanggapin si Jesus bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas, hindi mo pa nadama na mahal ka niya, this morning, you just open your heart and you begin to receive and to accept the love of the Father. Pwedeng sabihin mo, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap ko ang Panginoon, si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas. Ama, salamat po na isinugo mo siya para sa akin. Namatay, inilibing, nabuhay na magmuli upang bigyan ako ng bagong buhay
at buhay na walang hanggan. Iaalay ko ang buhay ko sa iyo kung papaanong inialay mo ang buhay mo para sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa umaga pong ito, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tinataas po namin sa panalangin ang mga kapatid po natin, si Kuya Rogelio Reonisto, na next week ay mag-undergo po ng operation. So we pray for a successful operation para po sa kanya. We even ask for the healing power of the Holy Spirit to come upon Kuya Ben Reblando. Lord, in the mighty name of Jesus, we thank you that you are always hearing the petitions of your people. Lagi mong naririnig ang aming mga panalangin at ipinagpapasalamat po namin ang successful operation na gagawin sa aming minamahal na kapatid na si Kuya Rogelio. Panginoon, dalangin ko po ang karunungan, ang kahusayan, kagalingan sa mga manggagamot na ihipo sa Kanya. Salamat po sa matagumpay na operation. And Father God, speedy recovery, quick recovery para po kay Kuya Rogelio. In the name of Jesus. At magte-testify po siya sa mga susunod na araw na siya po ay ganap ng pinagaling ng Panginoon. We even want to pray for Kuya Ben Reblando. Dalangin ko na abutin mo po siya right now. And in the name of Jesus, you continue to stretch forth your healing hands upon him and continue to pour out your healing power. Bless him with your healing in Jesus' name. Before we dismiss and we part ways this morning, may assignment po ko sa bawat isa. At ngayon pa lang pwede na natin gawin. Regardless of what you will do, ano man ang gagawin mo, kung meron ka mang maging pagkukulang, kung meron ka mang magawang tama, whatever it is, pwede po ba, pakiusap ko lang, na mula ngayon at sa mga susunod na araw ng linggong ito, maaari po bang payagan mo ang Ama na mahalin ka? Pwede po bang payagan nyo ang Ama na ipadama sa inyo na mahal niya kayo? Huwag niyong ipagmayabang yung pagmamahal nyo sa Kanya. Sa tabi niyo yung pwede niyong ipagmalaking gawa sa Kanya. Pwede po ba isa-isang tabi natin? At pwede po bang payagan nyo lang siya, pagtiwalaan nyo lang siya, na mahalin niya kayo, at madaman nyo na totoo na mahal niya kayo. Thank you, Lord God Almighty, for your love. And allow this to come to a reality to the CLC family. In Jesus' name. Sumayin niyo po ang pag-ibig ng Ama, biyaya ng Anak, masaganang pagtulong at patnubay ng Espiritu. May the good Lord continually keep you. May the good Father continually watch over you. And may He be gracious to all of you. Because of your union with Jesus, you are greatly blessed, highly favored, dearly valued, and so deeply loved. Sa ngalan po ni Pastor Noel at Michelle, may you have a great week ahead of you. In Jesus' name, amen and amen. We love you all so much. We love you. Pwede po pakiyakap natin yung mga kasama natin. Pwede pong ipadaman nyo po yung pag-ibig ng Ama sa mga niyayakap po ninyo. Can you do it? Can you do it? Amen. Just feel the love, the hug of the Father. The hug of the Father. Amen. Are you blessed? I am blessed. Hey, DJ. God bless you po. God bless you po. We love you all so much.
Lord.